Number 2, paano natin ma-overcome yung pusong impatient? Paano? Number 2, stop being pressured. Basahin natin yung 1 Samuel 13:11-12. Tuloy natin. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa na nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo at ikaw na may hindi dumating sa oras na ating usapan. Verse 12, ako'y nangambang lusubing kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh. Kaya napilitan akong maghandog. Kaibigan, napansin mo ba yung nangyari dito? Isang simpleng tanong lang naman ang tinanong ni Samuel, ano ang ginawa mo? Pero ang sagot ni Saul, punong-puno ng palusot. Hindi raw niya kasalanan. Kasalanan daw ng mga sundalo. Kasi nagsialisan na sila. Kasalanan raw ni Samuel kasi late siya. Kasalanan daw ng mga Filisteo kasi malapit na silang lumusob. Kasalanan ng sitwasyon kasi nakaka-pressure. Ang gusto sabihin ni Saul ay ang lahat ay may kasalanan maliban sa kanya. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? Ito yung mabigat. Nung sinabi niyang napilitan ako, alam niyo sa original na wika ang ibig sabihin nun, parang piniga siya ng matinding pressure as if he was being squeezed in a vice grip. Hindi niya na raw kaya. Parang wala na siyang choice kundi kumilos agad. Pero ito yung totoo, kaibigan. Meron siyang choice. Meron ka ring choice, meron akong choice. Pwede tayong mag-antay. Pwede tayong magtiwala. Pero pinili niya magpadala sa pressure. At dito natin matututunan ang ikalawang prinsipyo, laban sa pusong hindi marunong maghintay. Tigilan ang pagpapadala sa pressure. Stop being pressured. Alam mo ba kung anong itsura nito sa buhay natin? Parang nasa railroad crossing ka. Tapos bumaba na yung barrier. Nakita mo may train, pero malayo pa at mabagal. Kaso, may pila ng sasakyan sa likod mo. May bumibusina sa'yo. Tapos may meeting ka pa. Tumatawag na sila sa'yo. Merong urgency. May pressure. Tapos, may boses sa isip mo, kaya pa to, nakakahiya naman sa mga nasa likod na bumibusina. Kaya ko pa tawirin to, tatawirin ko na to kahit bawal. Pero ano madalas mangyari sa ganitong sitwasyon? Disgrasya, aksidente. Bakit? Kasi hindi ka naghintay. Pinilit mo. Bakit? Dahil na-pressure ka. Ganyan ang nangyari kay Saul. May pressure sa paligid. Ang mga sundalo niya, natakot at isa-isa nang umalis. Ang kalaban, palapit na. Ang propeta na si Samuel, wala pa. Pero imbis na kumapit sa salita ng Diyos, imbis na sabihin niya, Lord, para lamang po ito sa propeta, para lamang po ito sa mga pari, yung paghahandog, hindi ko po ito papakialaman, hindi ko po kayo pangungunahan, susundin ko po kayo. Pero hindi yun ang ginawa niya. Kumapit siya sa sarili niyang diskarte. Kaibigan, ito yung totoo tungkol sa pressure. Hindi yan lumilikha ng karakter, kundi yan ang naglalabas ng tunay mong karakter. Kapag may pressure na, lalabas ang tunay na ikaw. Alam nyo ba yung toothpaste? Ang gandang illustration nun eh. Yung toothpaste, kapag piniga mo, ano lumalabas? Toothpaste. Hindi lalabas dyan yung shampoo o conditioner. Toothpaste pa rin yung lalabas. And minsan, kapag tayo natapakan yung paa natin, natapakan yung ego natin, ano lalabas? Kung sino tayo. Kapag umiinit ang laban, kapag pinapanood ka ng lahat, kapag parang wala ka ng oras, doon mo malalaman kung anong laman ng puso mo. Mapapansin mo, mas madali tayong maging disobedient kapag under pressure. Mas madali tayong gumawa ng shortcut kapag natatakot na tayo. Pero tandaan mo, obedience under pressure is still obedience. Okay lang yon. Pero tingnan mo to. Disobedience, kahit pa mukhang practical, is still disobedience. Kapag umiinit ang laban, kapag pinapanood ka ng lahat, kapag parang wala ka ng oras, doon mo talaga malalaman kung sino ka sa loob. Halimbawa, may isang businessman na Kristiyano. Matagal na siyang nananalangin na i-bless ni Lord ang negosyo niya. Nagtsatsaga, nagbabayad ng tamang buwis, hindi nanunuhol, at talagang gustong i-honor ang Diyos sa lahat ng transaksyon. Pero dumating ang point na nagkaroon siya ng malaking opportunity, isang deal na milyon ang halaga. Ang problema, may hinihinging lagay para matuloy ang kontrata. Napaisip siya,
pressured na siya. Sabi ng partner niya, kung di mo to gagawin, mapupunta ito sa iba. Sayang, pati pamilya niya, umaasa, gusto na nilang makalipat ng bahay kasi medyo sira-sira na talaga yung bahay nila. May mga empleyado siyang kailangan pasweldohin. Ang dami ng bumubulong, practical lang to. Emergency situation to, kagatin mo na. Lahat naman ginagawa yan eh. Pero alam niya sa puso niya, hindi ito kalooban ng Diyos. Alam niya na ang integrity niya ay mas mahalaga kaysa sa kikitain niya. At sa kabila ng pressure, nag-decide siyang hindi tanggapin ang deal. Sabi ng iba, ang hina ng kokote mo, sayang daw. Pero alam mo kung ano nangyari? Ilang buwan matapos yon, dumating ang mas malinis, mas malaki, at mas long-term na kontrata. At hanggang ngayon, ginagamit ng Diyos ang negosyo niyang yon para sa mission at gawain ng Diyos. Kaibigan, minsan, ang pagsunod sa Diyos sa nakaka-pressure na sitwasyon ang pinakamatinding pagsubok ng pananampalataya mo. Pero tandaan mo ito, obedience under pressure is still obedience. Disobedience, kahit mukhang practical, is still disobedience. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang nagbibigay sa iyo ng pressure ngayon. Pero alam ko, kapag dumating ang matinding kabigatan, kapag parang wala ka ng choice, doon lumalabas kung ano talaga ang laman ng puso mo. Baka iniipit ka ng pressure sa finances mo. Wala ka ng pambayad ng renta. Malapit ng putulan ng kuryente. Tumatawag na ang mga pinagkakautangan mo. Kaya kahit labag sa konsensya, sinusubukan mo magbenta ng produkto na alam mong hindi tapat o naniningil ka ng sobra para lang makabawi. Pero alam mo, maraming na akong nakitang mga kapatiran. Kahit gipit, pinili pa rin maging tapat. Kahit nawala ang kita, hindi niya isinuko ang integrity niya. Nagtiwala siya sa Diyos at kalaunan, naranasan nila ang pagkilos ng Diyos. O baka naman pressured ka sa approval ng mga kasama mo. Lahat ng katrabaho mo gumagawa ng shortcut. May under the table deals. May dayaan sa oras. May kompromiso sa trabaho. At dahil ayaw mo ma-outcast, ayaw mo na hindi ka makasama sa mga barkada na yon, sumama ka na rin kahit labag sa kalooban ng Diyos. Pero may mga tulad mo rin na tumayo sa tama. Hindi sila naging sikat sa opisina, pero naging ilaw sa paligid nila. O baka ang pressure mo nasa relasyon. Matagal ka nang naghihintay ng tamang partner. Lahat ng kaibigan mo may jowa na, engaged na, may anak na, ikaw mag-isa pa rin. Kaya nung dumating, kahit hindi mananampalataya, kahit malayo sa prinsipyo ni Lord, pinatulan mo na lang. Pero alam mo, may ilan na mas piniling maghintay sa God's best. Hindi madali, nakakaiyak, nakakatakot. Pero ngayon, alam mo, mas malalim ang relasyon nila sa Panginoong Hesus. At yung inaakala nilang tagtuyot, yun pala ang panahon ng pagtibay at kalakasan. O kaya baka pressured ka sa ministry. Pastor ka, D-group leader ka, pero ilang buwan nang walang dumadagdag sa services o D-group mo. Feeling mo wala na nangyayari. Kaya natitempt kang gawin ang ginagawa ng iba. Mga gimmick na hindi naaayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga pangako ng blessing na hindi naman ayon sa sinasabi ng Bible. Pag umanib ka dito, mabibless ka, bibigyan ka ng milyon-milyon ng Diyos. Gumagawa ka na ng gimmick. Pero alam mo, may mga pastor na piniling manatiling tapat. Kahit maliit lang ang dumadalo, at alam mo, doon nila naranasan ang tunay na presensya ng Diyos. O kaya minsan, dahil pressured ka na, yung D-group member mo, naku, parang isa na lang, and then minsan di pa uma-attend. Pag-uusapan natin itong ganitong topic, and then mabibless kayo rito. And then yung ituturo mo doon, hindi naman align sa mission ng Diyos para sa inyo. Ang gusto mo lang, mag-create ng controversy, mag-create ng intrigue para lang umattend yung mga ka-D-group member mo. Kaibigan, hindi yan ang paraan ng Diyos. Ang paraan ng Diyos, manalangin ka, maghintay ka, magtiyaga ka, magsipag ka, palaguin mo yung sarili mo, sikapin mo na yung mga tao, hindi ka umasa sa ibibigay lang sa online, magpipray ka din para sa mga dati mong kaibigan, kaopisina mo, sharean mo ng gospel, and then, invite mo sila na kayo ay magtipon-tipon para sa isang discipleship group. O kaya baka pressured ka sa decision making. May job offer ka ngayon, malaki ang sahod, promising ang posisyon, pero sa puso mo hindi malinaw kung ito nga ba talaga leading ni Lord. Ang sabi ng isip mo, sayang to, pero may iba, alam mo, tumigil muna, nagdasal, hindi nagpabigla-bigla,
At kalaunan, alam mo, binigyan sila ng Diyos ng hindi lang trabaho, kundi calling doon sa trabaho na yon. Bakit? Kasi nagtiyaga at naghintay. O kaya baka ikaw ay magulang, pagod ka na sa anak mong pasaway, ilang beses mo nang kinausap, pinangaralan, pinagbawalan, pero walang pagbabago. Kaya napapagod ka na, binitawan mo na. Pero alam mo, may mga magulang na kahit umiiyak gabi-gabi, hindi tumitigil sa panalangin. Lord, nakakapagod, sama ng loob ko. Ito yung ginawa sa akin ng aking anak. At paulit-ulit na ginagawa niya, pero magtitiwala po ako sa inyo. Pinapanalangin ko po siya. Alam mo, dahan-dahan nakikita nila gumagalaw si Lord sa puso ng kanilang anak. O baka napapagod ka na rin sa kabanalan. Parang ikaw na lang yung seryoso. Wala na nagbabasa ng Bible. Yung asawa ko nga, hindi nga nagbabasa ng Bible. Yung mga anak ko, hindi naman nagpe-pray. Yung D-group member ko, hindi nga sila nag-share ng conversation time nila. Pa ako mag-spend ng time kay Lord? Bakit pa ako magde-devotion? Wag na lang. Nainip. Kaya dahan-dahan, pinapabayaan mo na rin. Kasi wala kang nakikita na kasama mo. Hindi ka nakakita ng inspiration mo. Kaibigan, ng inspiration mo ay yung ginawa ng Panginoong Yesus sa buhay mo. Doon ka lang tumingin. Huwag ka titingin sa ibang tao kasi mako-frustrate ka, madi-discourage ka. Bakit? Kasi gaya mo, gaya ko, hindi tayo perfect. Kaya huwag ka titingin sa kanila. Titingnan mo ang Panginoong Yesus. Kaya nga, may mga ilan na mas piniling manatiling tapat sa presensya ng Diyos kahit walang nakakakita. At doon nila naranasan ang kalakasan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ibigan, saan ka naiipit ngayon? Anong pressure ang dumudurog sa'yo? Tandaan mo ito. Ang pressure ay hindi dahilan para suwayin ang Diyos. Ito ay salamin ng laman ng puso mo. At kung lalapit ka sa Kanya, kaya niyang palitan ang takot ng katapangan at ang pressure ng kapayapaan. Sa Biblia, marami mga tao ang hindi nagpadaig sa pressure. Isa dito ay makikita natin sa Daniel chapter 3. 3 kabataang lalaki, alam niyo na istorya nito, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Hinarap nila yung ultimate pressure test. Isang golden statue, 90 feet ang taas, ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. At ang utos, kapag narinig nyo ang tugtog, yuko kayo, sumamba kayo, walang excuse, walang exemption, lahat kayo. Kung hindi, itatapon ko kayo sa nagliliyab na pugon. Yun yung utos. Imagine mo, ang klase ng pressure sa moment na yon. Political pressure, galing sa pinakamakapangyarihang hari ng kanilang panahon. Social pressure. Dahil lahat ng tao, yumuyuko na. Tapos, sila na lang yung hindi. Parang nakakaya naman, di ba? Minsan ganun din tayo. Lahat naman sila, ganito na yung ginagawa. Tapos ako, parang hindi. Hindi ko rin gagawin yun. Nakakaya naman sa kanila. Social pressure. Tapos, survival pressure. Kasi kapag nanatili ka nakatayo, hindi ka yumuko, mamamatay ka. Pero tignan mo, ito'y sagot nila sa hari. Verse 16, sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Narinig mo yun, kaibigan? Sabi nila, kung hindi man niya kami iligtas, ang ibig sabihin, hindi nakabase ang pagsunod nila sa guarantee na gagawa ng miracle ang Diyos. Hindi sila yung mga tao nagsasabi na, Lord, kung gagawin mo ito sa buhay ko, susunod ako. No, hindi sila yon. Sabi nila, naniniwala sila na ililigtas sila ng Diyos. Pero kung sakali mang iba ang plano ng Diyos, ay okay pa din. Dahil kahit anong desisyon ng Diyos, makakabuti pa din sa kanila. Parang si Pablo, sabi niya, kung mamamatay na ako ngayon, mabuti kasi makakasama ko na ang Diyos. Pero kung ililigtas ako ng Diyos at hindi pa ako mamamatay ngayon, mabuti din kasi makakapaglingkod pa ako sa Kanya. Grabe, ito ang pananampalataya na nagbubunga ng paninindigan. Ang pagsunod din na Shadrach, Meshach at Abednego ay nakaugat sa paninindigan. Sa puso na nagsasabing, pressure man ito, pero hindi ito ang boss ng buhay ko. Si Yahweh ang sinusunod ko. Grabe, no? Ganyan ang pananampalatayang hindi nabubuwag ng pressure. Lord, not my will but yours. Hindi dahil matibay sila, kundi dahil malalim ang ugat ng tiwala nila sa Diyos. Kaibigan, gaano kalalim ang ugat ng tiwala mo sa Diyos?
Ano ang ginagawa mo para palalimin ng ugat ng pagtitiwala mo sa Diyos? Anong meron ang puso nila? Paninindigan, pagtitiwala. Sabi ni Charles Spurgeon, faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God, trusts God. And he that trusts God, obeys God. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya, hindi umaatras sa pressure. Sumusunod pa rin. Bakit? Kasi nagtitiwala siya. May pananampalataya siya. Hindi ito takot sa pugon. Hindi ito alipin ng takot sa tao. Hindi ito basta sumusunod dahil may reward. Sinabi ng asawa ko, ganito gawin ko eh. Kasi siya ang authority ko, di ba? Pero mali naman yung pinapagawa sa'yo. Hindi yun ang kalooban ng Diyos, kaya lang napipressure ka. Sumusunod ang puso na nagtitiwala sa Diyos kahit na maraming pressure. At ang nagtitiwala, hindi nagko-compromise. Now, hindi ko sinabi magiging perfect ka. Pero ang sinasabi ko, nandun ka sa direksyon na gusto mong sumunod talaga sa Diyos. Kaibigan, baka hindi ka pinapaharap ngayon sa pugon o apoy. Pero baka may anyo ng pugon sa buhay mo ngayon. Gaya ng pressure sa bahay, pressure sa opisina, pressure sa puso mo. At ang tanong, sino ang mas malakas sa'yo? Ang pressure o ang paninindigan mo sa Diyos? Kaya kaibigan, ito yung challenge sa'yo. Sa susunod na maramdaman mong dumadagan yung pressure, bago ka kumilos, bago ka mag-decide, hinto ka muna, pause, hinga ka, lumapit ka kay Lord, tanungin mo sarili mo, yung pressure bang ito ay tinutulak akong gumawa ng bagay na labag sa salita ng Diyos? O kaya taliwas sa conviction ng banal na spirito? At kung ang sagot ay oo, kahit gaano pa kalakas ang pressure na yan, kahit lahat ng tao ginagawa na yan, kahit mukhang mapapahamak ka sa panlabas, huwag kang magpadala. Huwag mong hayaan ng pressure ang magdikta ng desisyon mo. Ang Diyos ang master mo, hindi ang sitwasyon mo. Alalahanin mo na ang Diyos na nagligtas kina Shadrach, Meshach at Abednego sa gitna ng pugon ay siya rin ang Diyos na nasa tabi mo ngayon. Baka hindi niya agad baguhin ang sitwasyon mo. Baka hindi pa dumating ang sagot na gusto mo. Pero ito ang sigurado, bibigyan kanya ng lakas na tumayo. Bibigyan kanya ng grace para hindi ka sumuko. At higit sa lahat, magiging tapat siya hanggang dulo. Kaya nga, stop being pressured.